All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Pagpasensya nyo na po yung mga white glare, kasi sobra po init ngayon dito. 102 degrees Fahrenheit, wala pa pong summer yan. Nasa spring pa rin po, pero lumabas po kami, Nako, hindi ka makatagal ng 5 minuto, masusunog ka, no? Sobra pong mahapdi sa balat. Okay, dry heat po and sobrang tindi, no? At shout out po lahat ulit sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the kampo ng kadiliman and their minions. Pag-usapan po natin yung pag-debunk ni Attorney Larry Gadon. Ay, wala na palang attorney, no? Papa Gadon kay Amy Marcos Manotoc. Tungkol po sa sinabi nitong si Miss Amy Manotoc tungkol sa gobyernong Marcos, yung kanyang patutsada. At ganun din po, doon po sa isang video vlog ng ating Pangulo, meron pong siyang sinabi doon about those, yung dalawang uri ng mga kritiko sa Pangulong Marcos and his administration, no? Babasahin na lang po natin yung mga balita na yan, yung isa sa Manila Bulletin at yung isa naman po sa Politico. So unahin muna natin, mga kababayan, yung pag-debunk ni Papa Gadon o Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, doon po sa sinabi nitong si Senatora Amy Marcos Manotoc tungkol sa administrasyon ng kanyang kapatid. Kung maalala nyo, sabi po ng senadora, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos, kundi Romualdez Araneta. Kung ikaw ay isang Marcos, hindi ka dapat nakikialyansa sa mga taong nagbintang, nagpahirap, at yung bang naglaglag sa iyong pamilya. So sinasabi niya, ang dumidikta, ang nagtitimon, puppet lamang ang kanyang kapatid na Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng mga Romualdez at Araneta. Kumbaga, hindi totoong Marcos ang nagtitimon, ang namamahala, kundi ginagamit lamang ang kanyang kapatid at ito ay nagiging isang puppet president ng mga Romualdez at Araneta. Sino po ba yung Romualdez? Di ba? Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos. Romualdez pa rin ang Pangulong Marcos. Araneta ang kanyang asawa. Ngayon, mga kababayan, yan pong tinuran ng Senadora Manotoc na ito ay hindi po katanggap-tanggap sa mga Marcos loyalists at supporters na tulad ko, no? Nasaan ang pruweba niya na Romualdez Araneta ang nagtitimon ng gobyerno? Hindi niya ba nakikita? Kapatid niya? O sinasabi niyang, ito po, weak ang presidente? Hoy, naratiba po yan ng mga DD shit. Ako hindi ko po sasabihing weak ang Pangulong Presidente. Ang Pangulong Marcos, sorry naman. Kailan ba naging weak, nagpakita ng kahinaan ang Pangulong Marcos? Yun ang tingin ninyo. Kasi kayo ang weak, hindi kayo marunong mag-analisa at bumasa. Ngayon, dinibang po siya dyan ni Larry Gadon sa Politico. Larry Gadon debunks Amy Marcos claim BBM in charge of government, not Romualdez and Araneta. Siyempre si Larry Gadon po ay isa pong loyalista yan, no? Ito po, sabi niya, quote, sa aking karanasan, ako ay nagre-report ng direkta kay Pangulong Bongbong Marcos at siya ang direkta ring nag-uutos sa akin. Di ba? Ikaw ba, Senadora Amy, ay nagtatrabaho under ng Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Magkaiba po kayo ng branch, pero you have co-equal. Pero mas mataas pa rin ng Pangulo kung tutusin kasi siya ang commander-in-chief. At kung ano-ano pa man ang mangyari,
siya pa rin ang magdidesisyon. Okay? Wala naman akong nire-report kay Speaker Martin Romualdez o kay First Lady Lisa Araneta Marcos at wala naman silang ibinigay na kahit na anong instruction sa akin. Correct. Meron ba dyan instance sa mga cabinet members ng gobyernong Marcos na nag-utos ang Romualdez, si Speaker at si First Lady? Meron bang makakapagsabi, mga kababayan, sa mga cabinet members na palihim na nag-utos ang First Lady at si Speaker na dapat ito ang gawin, na dapat hindi nyo sundin, no? Yang Marcos Jr. na yan. Wala po eh. No? Di sana may nagreklamo na. Di sana may nagsabi na, oy, inutusan kami ni FL hindi ito galing kay ano, itong executive order, itong memorandum order galing kay Speaker, galing kay FL Lisa. Hindi po eh. Sino ang kalimitang pumipirma ng memorandum? Si E.S. Bersamin. Sino nagbibigay ng executive order? Ang Pangulo. May nakita ba kayo nakapirma, First Lady Lisa Araneta Marcos? Meron ba kayo nakitang Martin Romualdez, si Speaker of the House? Wala po. Si Speaker, nandun siya sa House of Representatives. Kaya papanong nasabi ni Senatora Amy Marcos Manotoc na ang nagtitimon ay hindi Marcos. Ang nagtitimon ay Romualdez Araneta. Diba? Labas ka ebidensya. Sabi pa ni Gadon, hindi sila nakikialam sa akin. Si Presidente Bongbong Marcos ang direktang namamahala ng gobyerno. O, diba? Ito, si Gadon, no? O, paano mo to kukontrahin, Senatora Amy Marcos? Gadon also responded to Senator Marcos' statement that his brother is aligning with politicians who once oppressed their family. Ang pulisiya nga ni Presidente Bongbong Marcos ay magkaroon ng unity ang mga Pilipino. Correct. Kasi po, uulitin ko, ang laman ng saloobin at puso at isipan ni Senatora Amy Marcos Manotoc ay paghihiganti. Si Sara Pusit Tocmol, Vice Presidente ng Pilipinas, ay yung younger self ni Senatora Amy Marcos Manotoc. Sila kaya nga magkasundo sila eh. Nakikita niya kay Tocmol na Vice Presidente na ako yan nung kabataan ko. Pagtanda ni Sara Duterte, ito yung Amy Marcos version. Ganun po yan, magbibintang, magiging entitled, no? Kung hindi makuha ang gusto, mangbibintang, maglalagas ng mga aligasyon na walang pruweba. Nagtataka din naman ako na sinabi ni Senatora Amy, tapos ang kanyang kinakampihan ay mga Duterte. Correct! He also reminded Senator Marcos about Vice President Duterte's past statement about exhuming, yung huhukayin, yung labi ng kanyang amang si Apu Lakay at ibabato sa West Philippine Sea, along with her threat to have the President, the First Lady, and the Speaker killed. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya na kumakampi doon sa mga umaapi sa kanilang pamilya. Correct. Diba? Very puzzling. Very ironic. Kaya dapat dito kay Senatora Amy, yan, ginagalang na natin siya, except si Tocmol na Vice Presidente, hindi kagalang-galang yun. Kasi ang tawag niya sa ating Pangulo ay Bongbong. So therefore, kagalang-galang pa siya. So sabi natin, respect begets respect. Eh wala siyang respeto sa Pangulo, kaya pasensya naman. Tocmol talagang tawag ko sa kanya. Itong si Senatora Amy, ano nakita mo? O yun na nga po yun. You tell me. Bakit nga ba? Di ba? If I may borrow that line, hanggat hindi pa po siya nakaka-copyright nung nagsabi nun. You tell me. Bakit nga ba? Dahil, I will tell you right now, mga kababayan, mga kaibigan, dahil si Senatora Amy, nakikita niya ang younger self niya kay Sara Duterte. Kung ano po yung pag-uugali, yung pinapakita sa atin ni Sara Duterte na ugaling burak, asal burak, ayon na ayon si Amy, the younger self of hers. Nakikita niya. No? Kaya si Sara Duterte naman, nakikita niya kay Amy yung magiging old version niya. Meron na po silang mga future. Nag-back to the future na sila. Okay? So yan po, no? Dinibang po ni Larry Gadon si Senatora Amy Marcos Manotoc na hindi po Romualdez or Araneta ang nagtitimon ng ating gobyerno, kundi ang Pangulong Marcos.
hindi lang matanggap ng ate niya na bakit ka aalyansa dyan, ganyan silang umapi sa atin. Patunayan nyo, di ba? At hindi yun ang ugali ng kapatid mo. Ang kapatid mo ay sinasabing, let's move on, unity. Walang kulay sa politika ng ating mahal na Pangulo. Okay, now, talking about our beloved President Marcos, no? Meron po siyang sinabi about sa mga kritiko niya. No? Ang sabi po dito sa politiko, sabihin ko lang constructive or just bitter. Marcos says some critics want to help, others just want to see him fail. Okay, dalawa ang kritiko. Isang constructive, isang bitter lang. Yung constructive, kinikriticize siya para ma-point out yung mga dapat pang gawin at mga pagkakamali. Yung isa naman na puro paninira lang, hindi nakikita yung magandang ginagawa, ay bitter lang yan. Alam nyo na kung sino yan. Mas maganda mga kababayan, para mas mahaba ito, mabigyan pa kayo ng mga sinabi ng Pangulo, babasahin natin sa Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin, ito naman ang sabi, the two kinds of critics according to President Marcos. So, ayan na. President Marcos said he distinguishes between two types of critics. Those driven by genuine policy concerns and those who oppose him purely for political reasons. Para nga tulad sa politiko, constructive critic. Ito po yung mga may genuine policy concerns. O, di ba, kinikriticize siya, ay may pagkukulang yan. Dapat ng matinding pagsusurit, pag-aaral dyan. Yung isa naman, yung oppose lang ng oppose para lang sa kanilang political reason, alam nyo na kung sino yung palaging nagbibigay ng, ay, political attack yan. Ay, political motivation yan. Oh, di ba? Politika ang reason yan. Alam nyo na kung sino yan. Yun lang yun tinatawag na bitter. Okay? Ito po ang sabi ng Pangulo doon sa latest vlog niya. Quote, gustong-gusto ko makikinig sa mga kritiko ko eh. O yan. Alam nyo na yung mga kritiko. Tandaan ninyo, sino ang kritiko at sino ang bitter. O. Kasi iniisip ko, baka isa dyan, kahit mahirap pakinggan minsan, meron diyan kritiko na tama. Dapat makinig ka rin. Tama naman, dapat pakinggan mo, huwag ka kaagad mag-react. Kasi minsan pag mag-react ka bigla-bigla without processing yung sinabi nila, yung mga negative concern nila, ang lalabas sa'yo is hyper ka, illogical lang darating sa'yo, and most, magagalit ka, i-hate mo sila. Dapat maging sound mind tayo, sound person. You process yung mga sinasabi nilang negatibo, yung concern nila, and then once you process it, kailangan may mahusay kang pagpapaliwanag. Hindi tulad na lang nung isang tokmol dyan na vice presidente. Hindi marunong mag-process ng mga sinasabi ng tao at higit sa lahat, hindi niya ma-process yung sarili niyang sinasabi. Diba? Marcos said those kinds of critics deserve to be engaged through dialogue. Gustong-gusto ng Pangulo yan. No? Kailangan natin makipag-usap sa kanila. Dapat sabihin, paliwanag mo yung side mo. Malay mo, tama sila, mali ka. May matututunan ka. Oo, yan. Yan ang dapat ginagawa ni Pusit. Oo. Baka nga merong mas magandang polisiya na pwedeng gawin. However, President Marcos drew the line at those criticizing out political rivalry rather than principle. O sino tong mga to? Di yung tokmol na vice presidente, sa kasi yung kanyang ate. Yung isang klase naman, lahat na lang ng gawin mo, kinakalabang ka lang dahil sa politika. Correct. So, di ba? Kanino yon? Kanino napatama yon? Yun, kay Tokmol. Saka doon sa kakambal niyang kampon ng kadiliman. So, yun. Wala ka nang magagawa doon. Ay, wala na. Biyan repair na pala si Aimee. Biyan repair na pala si Pusit at si Tokmol. Marcos said she still tries to explain the government position to them, but does not expect them to change their mind. Kasi nga, wala na eh. Burak na alaman ng utak ng mga yan. Sarado na. Yan yung makikitid at hindi marunong tumanggap ng mga pagpapaliwanag. Ang tama lang sa kanila ay yung sarili nila. Yun ang alam nila. Hindi sila malawak ang pag-iisip. Hindi kayang i-process ng utak nila yung malaliman
kundi napakababaw. Di ba nga sabi nga ni Boss Mike Abe, malabo pa sa sabaw ng pusit. Basta kontra sila sa'yo. Lahat ng gawin mo, mali. Correct! Patama po yan dun sa pusit. Subukan mo magpaliwanag, pero wala akong hindi ko na masyadong inaasahan na magbabago. Bakit pa kailangan ipaliwanagan? Sarado naman ang utak, di ba? Eto pa. Meanwhile, the President stressed the need for accountability when dealing with lawbreakers. Yung mga lumalabag sa batas, ano gagawin natin? Lumabag ka sa batas Kailangan may pananagutan ka. Ay nako, ibig pala sabihin, mas kinakaibigan, kakumpare, kapartido, kamag-anak kung lumabag sa batas, dapat sumunod sa batas, dapat managot. Marcos said most violation results in victims and justice must be served for the country to move forward. Napaka-importante yan kasi pagka wala kanyan, hindi natin maipatakbo ang lahat ng nais gawin. Tama. So, ibig sabihin dito ng Pangulo, pag lumabag ka sa batas, no matter what's your position in life, no matter what's position in the government o kamag-anak kita, mananagot ka. Due process, rule of law. Yun lang po. So, yan ang hindi matanggap ng mga Duterte. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.